Ma'am, it is the tradition and practice in the House na kapag ganyan po the most important bill no po na Exactly. being enacted by Congress ang pambansang budget. And it is practice, ma'am, and tradition Opo. na inaabisuhan mo ang minority sa gagawin ninyo. Hindi pa pwedeng pagbukas mo, Opo. kabastusan po yata, hindi, sorry sorry mama. Ma'am, di ba, Yes. ni wala kayong carry over ba yung attendance nyo nung una? Kasi anyone perhaps dapat papayagan na magsabi man lang na do we have a quorum? Kasi dito dapat may quorum kasi ang pinag-uusapan natin 6.7 trillion ng pera ng bayan. Yun na nga po. Talaga namang kinagulat namin na dismaya kami na ganun nga. Kasi as you said, this is the most important piece of legislation that Congress passes every year. And therefore, kailangan yung on the surface, yung kailangan everything appears to be regular and everything appears to be, yung ginagalang dapat ang minority rin dito. Sabi mo nga, bakit nagkagulatan? Na kaming mga minority, kaming mga ready to really vote for no, and kaming mga ready na magmamanifest, mag-explain ng aming mga boto, whether it's a no or a yes with reservation or even serious reservation. Wala nang binigay sa amin yun. Kasi dinatsyada nila, fast break, open and close, na para sa amin, kakulangan, walang respeto. Sabi mo nga, parang kabastusan ang ginawa. Kaya nadismaya talaga kami ng husto doon. But look at what happened at Senate. Yung Senate, ganon, viva voce rin, pero at least ginalang yung mga individual members na gustong mag-explain ng kanilang mga boto. Why not in the House? So yun ang nakakadismaya sa nangyari kahapon sa House. But that's it. They can always invoke, sasabihin na tama naman na nagkaroon ng viva voce at wala naman talagang nag-question na ng quorum dahil nga binilisan nila. And then may nagkwento pa sa akin na pinatayan pa ng mikropono. So wala nang pwedeng yung meron pa nag-ano doon, Madam Speaker, because the one who was presiding was Representative Singson ata, no? So Madam Speaker, but he was ignored. So kasi pinatayan daw ng I think he wanted to really manifest something and question what's happening. But hindi na napayagan. So what was that all about? Kaya nag-post nga kaagad ako ng aking pagka-dismaya and some of the members, if not most of the members of the minority, shared that sentiment. Kasi nga ready sila to really make a manifestation or explanation of their votes. Ma'am, hindi kaya ganoon po ang naging strategy ng majority leader and the presiding officer kasi wala silang quorum. Kasi kung may quorum sila, at the end of the day po, di po ba, papayagan kayo na magsalita at sabihin ninyo na kayo ay mag-explain ng inyong no vote. Kasi nga po, at the end of the day, pwede kayong sagasaan kasi may quorum. Hindi naman kaya obviously walang quorum kasi pag may nag-question ng quorum, talagang hindi nyo maipapasa kahapon ang ratification. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!